Paano kung isang araw muling huminto ang buong Pilipinas, hindi dahil sa isang alamat, kundi dahil sa isang binatang may dalang parehong apelyido at bagong pangarap? Paano kung ang susunod na tatayo sa Olympic ring, bitbit ang bandila ng Pilipinas, ay isang Pacquiao, pero hindi ang inaakala ng lahat? Ang tanong ngayon, kaya ba ni Eman Bacosa Pacquiao na katawanin ang Pilipinas sa Olympics? At kung kaya niya, kaya ba natin siyang suportahan bilang isang bansa? Kung gusto mo ng mga ganitong sports documentary, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para updated ka sa mga kwento ng atletang Pilipino na may potensyal baguhin ng kasaysayan. At sa dulo ng video, sagutin mo ang tanong, suportado mo ba si Eman Bacosa Pacquiao para sa Olympics? Sa tuwing binabanggit ang apelidong Pacquiao, parang kusang bumabalik ang alaala ng mga laban na nagpahinto sa buong bansa. Mga gabing halos walang natutulog, mga sandaling nagkakaisa ang sambayanang Pilipino sa harap ng telebisyon, radyo at cellphone. Ito ang apelidong naging simbolo ng pag-asa, disiplina at paniniwalang kahit mula sa hirap, pwedeng umangat ang isang Pilipino at makipagsabayan sa mundo. Kaya hindi na nakapagtataka na kapag narinig ng publiko ang pangalang Eman Bacosa Pacquiao, agad sumusunod ang isang mabigat na tanong. Kaya ba niyang pasanin ang bigat ng apelyidong iyon? At higit sa lahat, kaya ba niyang katawanin ang Pilipinas sa pinakamataas na entablado ng palakasan, ang Olympics? Hindi simpleng tanong ito. Hindi ito oo o hindi lamang. Ito ay tanong na may halong emosyon, kasaysayan, politika sa sports, sistema ng suporta, at pananaw ng publiko. Sapagkat ang pagre-represent ng bansa sa Olympics ay hindi lang usapin ng talento. Ito ay kombinasyon ng disiplina, tamang training system, mental toughness, tamang exposure, at higit sa lahat, kolektibong suporta ng buong bayan. Si Eman Bacosa Pacquiao ay lumaki sa anino ng isang alamat, si Manny Pacquiao. Ngunit sa halip na gawing pabigat, unti-unti niyang ginagawang pundasyon ang apelyidong iyon. Sa murang edad, maaga siyang na-expose sa boxing. Hindi dahil ipinilit, kundi dahil natural na naging bahagi ng kanyang buhay ang sport na ito. Nakita niya mismo ang sakripisyo, hirap at disiplina na kinakailangan upang manatili sa rurok. Hindi niya nabasa lang sa libro, nakita niya ito sa araw-araw. Ngunit mahalagang linawin ang isang bagay. Ang Olympics ay ibang mundo kumpara sa professional boxing. Sa Olympic boxing, hindi sapat ang lakas o pangalan. Dito, mahalaga ang footwork, ring IQ, mabilis na decision-making, at ang kakayahang umangkop sa iba't ibang estilo ng kalaban mula sa iba't ibang bansa. Ang tanong ngayon, pasok ba si Eman sa ganitong klasing laban? Kung susuriin ang mga ipinakita ni Eman sa kanyang training at mga laban, malinaw na may pundasyon siya. Hindi siya basta umaasa sa brute force. Makikita ang disiplina sa kanyang galaw, ang respeto sa fundamentals, at ang kagustuhang matuto. Ito ang mahalaga sa Olympic-style boxing, ang kakayahang umangkop sa punto system, sa referee style, at sa mabilisang pagbabago ng tempo ng laban. Ngunit hindi sapat ang potensyal. Ang Olympics ay produkto ng mahabang proseso. Taon ng training, taon ng pagkatalo, pagwawasto, at muling pagbangon. Dito pumapasok ang mas malalim na usapin. Handa ba ang sistema ng Pilipinas na suportahan si Eman Bacosa Pacquiao kung sakaling tahakin niya ang Olympic path? Historically, ang Pilipinas ay may halong tagumpay at kabiguan sa Olympic boxing. Di sapat na itanong kung kaya ni Eman. Mas mahalaga ring itanong, kaya ba natin siyang suportahan bilang isang bansa? Ang suporta ay hindi lamang tungkol sa pera. Oo, mahalaga ang pondo para sa training camps abroad, nutrition, medical support, at exposure sa international tournaments. Ngunit mas mahalaga ang malinaw na plano. Kailangan ng long-term vision. Hindi pwedeng bigla ang support lang kapag trending na ang pangalan ng atleta. Ang Olympic preparation ay dapat sistematiko, tuloy-tuloy, at hindi naaapektuhan ng politika o ingay ng social media. Sa kaso ni Eman, may isang malaking advantage, access. May access siya sa world-class training knowledge, sa tamang mindset, at sa karanasan ng isang ama
na dumaan na sa pinakamalalaking laban sa mundo. Ngunit may kaakibat din itong panganib. Kapag anak ka ng isang alamat, mas mataas ang expectation. Mas matindi ang kritisismo. Isang mali lang, isang talo lang, parang mas mabigat ang hatol ng publiko. Dito nasusukat ang mental toughness ni Eman Bacosa Pacquiao. Ang Olympics ay hindi lang laban ng kamao, laban din ito ng isip. Maraming magagaling na atleta ang bumabagsak hindi dahil kulang sa talento, kundi dahil sa pressure. Ang tanong, kaya ba ni Eman ang pressure ng buong bansa na umaasang muli ng gintong sandali? Kung pagbabasehan ang kanyang mga pahayag at kilos, makikita ang isang kabataang may malinaw na pangarap ngunit may dalawang paa sa lupa. Hindi siya palaging nagsasalita ng malalaking salita. Mas nangingibabaw ang aksyon, ang patuloy na pag-e-ensayo, ang pagiging bukas sa kritisismo, at ang pagnanais na patunayan ang sarili hindi dahil siya ay Pacquiao, kundi dahil isa siyang Pilipino. Mahalagang maunawaan ng publiko na ang Olympic journey ay hindi instant. Hindi ito viral moment. Hindi ito isang laban lang. Ito ay taon ng paghahanda. Kaya kung seryoso tayong suportahan si Eman, kailangan din nating baguhin ang kultura ng suporta sa sports. Hindi pwedeng suporta lang kapag panalo. Hindi pwedeng bash kapag natalo. Ang tunay na suporta ay ang pananatili kahit mahirap ang laban. Kaya ba ni Eman Bacosa Pacquiao na i-represent ang Pilipinas sa Olympics? Ang sagot, may kakayahan siya, may potensyal, may pundasyon. Ngunit ang mas mahalagang tanong, handa ba ang Pilipinas na maniwala, magtiwala at sumuporta sa isang batang atleta na nasa proseso pa lamang ng paghubog? Kung mabibigyan siya ng tamang sistema, tamang exposure at tamang mental at emotional support, posibleng hindi lang siya maging Olympian. Maaaring maging simbolo siya ng bagong henerasyon ng Pilipinong atleta. Isang henerasyong hindi lang umaasa sa talento, kundi sa disiplina, sistema at kolektibong suporta. Sa huli, ang Olympic dream ni Eman Bacosa Pacquiao ay hindi lang kanya. Ito ay salamin ng pangarap ng bawat Pilipinong naniniwala na kaya pa rin nating makipagsabayan sa mundo, na kaya pa rin nating magkaisa sa ilalim ng iisang bandila, na kaya pa rin nating manalo, hindi lang sa medalya, kundi sa paraan ng ating pagsuporta sa sariling atin. At kung darating ang araw na si Eman Bacosa Pacquiao ay tatayo sa Olympic ring, suot ang kulay ng Pilipinas, ang tanong ay hindi na kung kaya ba niya. Ang mas mahalagang tanong ay ito, nandoon ba tayo bilang isang bansa upang iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa? Kung umabot ka sa puntong ito ng video, ibig sabihin interesado ka sa kinabukasan ng sports sa Pilipinas. I-comment mo, suportado mo ba si Eman Bacosa Pacquiao para sa Olympics? Oo o hindi? At bakit? Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para mas maraming kwento ng atletang Pilipino ang marinig at mapag-usapan.